ang nanaig sa kanya sa mga sandaling iyon kaya kumurap siya. Hindi ko alam kung bakit ako pinarurusahan ng ganito pero tanggap ko. Baka may nagawa akong malaking pagkakamali noon. Hindi ko alam. Siya ang pinaniwalaan ko nang magising ako. Those were all lies. She even rolled her eyes. Lucas chuckled. You were jealous. I saw that. I saw how pain struck you that day. You had a fight with Philip. Kaya alam ko na mahal mo talaga ako at hindi pa naman ako ganoong katanga para hindi yun makita. Sabi nito kaya siya naman ang parang natawa ng mahina kahit na parang naluluha ang mga mata niya. For the second time, bumukas ulit ang pinto ng elevator pero pinindot ulit nito ang button. Parking lot again. Then, what about that anger I saw in your eyes? I knew it was for me. Tapos ngayon, hahalik-halikan mo ako na parang walang nangyari. Umiling siya at pinag-cross sa mga braso sa dibdib. He kissed her shoulder once more. Parang nagiging clingy na naman ito ngayon pero hindi pa naman bumabalik ang alaala. Wrong. It was not for you. It was for myself. Anito pero hindi siya umimik. Kasi nakita ko kung gaano ka nasasaktan sa sitwasyon na iyon. At gusto ko sana na ikaw ang mahawakan ko at aluin pero hindi ko pwedeng gawin. Naramdaman niya ang paglapat ng bibig nito sa likod ng ulo niya. Trust me. Bulong nito. Ngumiti lang siya at nakita niya sa refleksyon na tinitingnan siya nito. Lumabas na siya sa elevator at sumunod naman ito sa kanya. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya rito ang tungkol sa ipinag-file niyang kaso o hindi. Hindi niya alam magiging reaksyon nito o hindi nga niya alam kung maintindihan ba nito ang tungkol sa bagay na iyon. Here's my car. Ika nito sa kanya at pinagbukas siya ng pinto pero nanatili siyang nakatayo lang. Pinasadahan niya ng tingin ng sasakyan. How about that? May katarayan na tanong niya habang magkasaliko pa mga braso sa dibdib. Feeling, wala naman akong pera eh. Amin ito sa kanya at parang nahihiya pa. She hid her grin. Para ito isang teenager na nanliligaw sa babae na ang tingin sa sarili ay walang may pagmamalaki. You have plenty of that. Buy a new one. Ayoko sumakay dyan. May account ka sa kumpanya at marami kang pera. Nang mawala ka, sabi ng abogado ay beneficiaries mo kami ni Dayan. Baka isipin mo pa, ako ang may kagagawan nun. You can call the bank manager and the lawyer. Sa kanya ito mataray na tinalikuran at naglakad papunta sa maliit na kwarto doon kung saan nandoon ang mga bodyguards. Narinig niya ang pagsara ni Lucas ng pinto ng kotse kaya nilungan pa niya at nakita niyang napakamot pa ito sa ulo. Saka pumamewang na umiiling bago sumunod sa kanya. So stubborn and young wife. Bulong pa nito sa may likuran niya habang sumusunod pero kunwari hindi niya narinig. Nang makuha niya ang susi ng kotse ay inabot niya kaagad kay Lucas iyon. Nasa bahay yung isa. Yung isa mong sasakyan. Actually, kung kukunin mo okay lang. Pero ayoko na isasakay mo ang babae mo doon. Sabi niya rito at bahagya pang nanulis at lumiko ang nguso niya sa iritasyon. He just glanced at her as he opened the door. Lucas even pressed his lips together. Sure, but I have to keep it. Flynn shouldn't know that we're already in good terms. But I want you to know that I already stopped taking that drug. And glad to say, I feel better without it. Thank you. Inilapit pa nito ang mukha sa mukha niya at hinagkan siya ng mabilis sa labi. Hindi siya nakapag-react pero alam niya nag-ibang anyo ng mga mata niya. She knows her eyes showed gratitude. Kung ito man ang kapalit ng pag-iyak niya ng mga nakaraan at tinding sama ng loob. Worthy naman. Ngayon siguro maintindihan naman ito ang tungkol sa isinampan niyang kaso kasi kung totoo man na siya ang pinaniniwalaan na nito ngayon. Nagsimula nang gumalaw ang kapangyarihan ng isang katulad niya nang hindi nalalaman ni Cecil. At kahit ubusan niya ang yaman niya para lang maipakulong iyon ay gagawin niya. But she wanted that woman to feel the pain. Hindi sapat na basta lang makulong ang hitad na iyon. Dapat unti-unti na maramdaman ang sakit hanggang sa tuluyang iwan ni Lucas ang babae na iyon at lumuha ng dugo. Tulad ng mga araw na pinahihirapan noon ang asawa niya at hindi niya alam kung anong nangyayari sa father-in-law niya. Baka yun ay tinatakot. Thanks to her daddy Nix. She has to be alert. Kailangan na mabantayan ng gusto ang anak nila dahil baka pati si Dayan ay idamay ng bruha na iyon. Ngumiti siya kay Lucas. She saw sincerity in Lucas' eyes. Welcome. I love you. Gusto niyang sabihin but it's not the right time to say. Lucas, paano kung binabantayan ka ni Cecil? Ni Feline? Naisip niyang itanong dito dahil hindi iyon malayo mangyari.
Tuso si Cecil, bantay sa lakay kumbaga. Don't worry, ang alam niya pinaasa kita sa wala at sasaktan lang kita. Leche, hindi kaya totoo yun? Natawa ito ng mahina at tingin niya nagkakaroon ito ng mumunting buhay. Buhay na wala dito na makita niyang muli makalipas ang ilang buwan. She was still thankful. It didn't take long for her to see him again. Kasal ka pa sa akin. Hindi totoo na annulled na tayo. That is a big proof that we were okay. If we were not, perhaps, I am really an ex-husband by now. Napakagaling mo na ha. Anya rito. Gusto kong gumawa ng paraan para sa sarili ko dahil pakiramdam ko'y utu-utu ako. Mapait na sambit nito. Kung pinaiikot niya ako, paikutin ko din siya. Gusto ko rin naman siguro kung akin talaga yung bata. Kasi ayokong makadamay ng inosente. Nasisiguro niyang hindi iyon kay Lucas. Masakit mang isipin na alam niyang may nangyayari sa dalawa ni Cecil. Ayaw pa rin niya maging saradong isip. Wala namang alam sa Lucas sa lahat at nakakaawa ito sa lahat. Nagpumilit itong itama ang mga pagkakamali. Halos muntik mamatay. Na aksidente tapos ay kinuha ng isang makasariling tao na damdamin lang nun ang iniisip. Itinuring pa niyang kaibigan yun pala isang masamang tao. At nauunawaan niya ang pag-aalala nito sa bata. Ina din siya at ayaw niyang madamay ang mga inosente. Pero hindi nga ba at inosente naman sila? Napilit na pinaghihiwalay ni Cecil. Papasok na sana siya sa kotse nang hawakan ni Lucas ang braso niya kaya napalingon siya. Can I meet her? My daughter? Parang naalangan pa ito sa hinihiling sa kanya pero napatalon pa yata ang puso niya sa tuwa. Magiging masaya ang anak niya. Sigurado, sa kabila ng pinipigilan nga niyang magkita ang dalawa dahil baka masaktan lang iyon. Pero ngayon ay si Lucas na mismo ang humihingi noon sa kanya. Of course. How about this? Lucas, the seventh in my womb. You want to make sure if he's yours? Yumuko lang si Lucas bago siya sinipat ng tingin. Umiling ito sa kanya at itinago ang mga labi. I've heard so much about you having other men in your life. But I guess hindi ko yata kayang bastusin ng bata na ako mismo ang gumawa. Tumingin ito sa tiyan niya sa kamarahan na hinaplos iyon. Siya man ay hindi umimik. Namumuro na ang babaeng yun sa kanya. At saan naman kaya yun kumuha ng chismis na nanlalalaki siya. Ni makipag-date nga siya ng isa ay hindi. Kaya lang bakit naman niya ipagsasaksakan iyon sa kokote ni Lucas na matino siya. Malalaman na lang nito iyon pagdating ng oras. She just smiled at him. It's enough for now and he doesn't want to add burden to his already troubled mind. Pansin ni Freya na walang kaimig-imig si Lucas simula pa lang kanina nang makarating sila sa office ni Attorney James Davidson. Lumabas na ito ng siguro mga nasa 15 minutos. Nang bumalik ito ay mas pa ang kawalang imig at nagbabanggaan pa mga kilay na animoy kaaway ang sanlibutan. Sige lang ang masid nito sa paligid at kapag hindi siya nakatingin ay siya ang tinitingnan. James is their family lawyer's son at minsan ay ito na rin na nag-aasikaso ng mga transactions nila kapag wala ang ama nito. Nakapamewang ang lalaki sa harap niya at inililibot din ang mga mata sa kabuuan ng bagong gawang office. How do you find my place, Freya? Tanong ni James. Kaya nabawi niya ang mga mata mula sa asawa na nakaupo sa wooden stall. Nice. I can finish this in 2 weeks. Depende sa trabahador ko kung gaano karami at kabilis. But I assure you, you're efficiently effective. Napapangiting saad niya. Napatitig sa kanya si James. No wonder. The boss is highly effective and efficient. Maganda pa. Come on, I'll show you the attic. Sabi pa noon at hinawakan siya sa siko pero bago pa man siya maakay ay nagsalita na kaagad si Lucas. She's pregnant. She can't go to the attic. Why not just go alone by yourself? Salubong ang kilay nito kaya napaawang ang bibig niya. Napatingin din si James kay Lucas at umarko ang kilay ng abogado. Tumikim siya. Pumili ka na lang siguro ng design, James, para ma-finalize ko na materials needed. Sabi na lang niya sabay halungkat sa bag niya na magazine na dala-dala at sa pilitan na idinuldol sa laking kausap para lang may iwas niya ang tingin nito sa asawa niyang ang sungit din ng pagkakatitig sa abogado. Nagsasalos yata ito. Hindi nga ba? Nang maupo iyon sa isang silya sa likod ng mesa ay nilapitan niya si Lucas. Okay ka lang? Concerned na tanong niya rito. His eyes automatically flew to her. Come and sit. Kanina ka pa nakatayo. Tumayo ito mula sa stool at siya ang inalalayan na maupo. Napatingala pa siya dito dahil sa mga kilos dito na ipinapakita sa kanya. Who is he? Do I know him too?
Tanong ni Lucas sa kanya sabay lingon kay James. Tumango siya. Yes, but not to the extent that you're close to each other. Kilala mo siya kasi kabatch mo siya sa ESU. Kaklase mo pa. Nangingiting sabi pa niya. Nilangon ulit ni Lucas si James. Really? Tanong pa nito na parang ayaw maniwala sa sinabi niya. O baka dahil halatang buwisit ito kay James. Don't you remember him? Tanong niya rito. Umiling si Lucas saka ibinalik sa mukha niya ang paningin. He held her hand and drew closer to her face to whisper something. We have to be discreet. What if he knew Philin? Does he? Baka magsumbong siya. Anito sa kanya. He will not. He's a dear friend of mine. Kinakapatid ko siya. Tulad ni Hercules. Hindi mo rin siguro naaalala si Hercules. Saka hindi ako natatakot sa Philin mo. Anya sa asawa na ikinasama ng tabas ng mukha nito. Pero maya-maya ay biglang nag-iba ang facial expression nito. Yumuko ito at tumingin sa mga hita niya. Nang ibalik sa mga mata niya ang titig ay malamlam na ang mga mata nito. He even waved a heavy sigh. Masama pa rin ba ang loob mo dahil sa nangyari? Tanong pa dito. Talagang masama ang loob niya. Kahit na sa pag-uwi niya ay daladala niya iyon at hindi niya naitago sa kakambal niya at sa sarili niyang anak. Pero ano magagawa niya? Talagang nasaktan siya at handa na nga siyang pabayaan ang asawa niya pero hindi ang kasal nila. Galit na nga ang bata at umiiyak. Hindi maiwasan na sumama ang loob noon dahil sa nangyari at malamang kapag nagkita ang mag-ama ay taraya na naman noon si Lucas. Sorry na. Kailangan ko talaga yung gawin. Huwag ka na magtampo. Anito sa kanya. Tumango naman siya pero tumikim si James kaya parehas sila ni Lucas na napatingin sa lalaki na kanina pa pala nakamasid sa kanila. Napilitan siyang bumaba sa stool at lumapit doon. May napili na ako, Freya. Anito sa akin niya. Okay. She smiled and looked at the magazine. May naaalala na ba siya? O syoso ng abogado sa akin niya. Umiling si Freya. Noon, hindi ko pa rin nga actually alam kung ano klase ng memory loss ang dumapo sa kanya. At hindi ko rin alam kung babalik pa ba. Tila dismayadong sabi niya pero ang mga mata niya ay nakatuon sa pahina ng magazine. Magaling na doktor lang ang kailangan niyan. And of course, he needs more time to spend with the people who will help him recollect more about his past. Ay yung Krida nasa na? Natatawang tanong pa ni James. Still with him. Sinabi na ba sa'yo ng papa mo ang tungkol sa kaso na ipinafile ko? Tiningala niya ang lalaki. Tumango naman iyon sa akin niya. Yeah. I suggest he must see a doctor immediately. Naggibit balikat pa iyon. Lumiko ang huso niya. Let her try. Papainan ko siya ni isang lalaki basta mabulok lang siya sa likod ng rehas. Buisit na saad niya kaya tuluyan ang natuwa si James sa kanya. Nakusot pa noon ang buhok niya na kaagad naman niyang inayos. Napapitlag si Freya na biglang bumagsak ang glass door ng office ni James. Kaagad na napalingon siya at ang nakita niya ay si Lucas na lumabas at sinipa pa ang bato na nasa may paanan nito. Nangunot ang noo niya. He's jealous. Ani James sa kanya. Nalipat ang tingin niya rito. Huh? Umiling si James at namulsa. Let him. Who knows? It might help. Just pretend you don't notice it. At mali mo rin, mailab siya sa'yo ng gusto kahit hindi pa bumabalik ang memorya niya, di ba? He smiled at her. Kung alam lang niya kung gaano siya kaswerte sa'yo, he'd regret the day that he had lost his memory. Your beauty, brain, wealth, power, kindness and faithfulness. Ano yun sa kanya pa? Umiling siya sa kaharap. Thanks for complimenting. Nahiya pang yumuko siya. Oh, go ahead. Paalam na rin niya kay James. Kapag kuha na sumulyap siya sa relo. Tumango naman ito sa kanya at kaagad naman siyang tumalikod at lumabas na ng office na iyon. Bakit lumabas ka? Tanong kaagad niya sa asawa habang binubuksan ang pinto sa passenger side. Mainit sa loob. Anito pero hindi maipinta ang muka. She nodded. Okay. Anya na lang saka siya marahan na pumasok sa kotse. Tinitingnan pa siya ni Lucas ng husto kahit na nakapasok na siya at saka dito isinara ang pintuan. Bumuga pa ito ng hangin nang makaupo sa tabi niya saka umiling na in-start ang sakyan. Are you okay? Tanong niya rito at tinawakan pa niya ito sa hita. He glanced at her hand before looking at her face. Umarko ang mga kilay niya nang umawang ang bibig nito para may sabihin pero wala naman lumabas na salita. At sa pagkabigla niya ay basta na lang nito sinapo ang likod ng ulo niya at hinalikan siya sa labi ng may kapusukan. You're mine. Hanggat wala ako naaalala, walang aagaw sa'yo. At kahit na may maalala ako, akin ka pa rin. May kariina na sabi nito sa kanya.
Tatapusin ko ito. Alamin ko lahat ng tungkol kay Feline dahil kung nagagawa niya ito sa akin, natatakot ako para sa inyo ng mga anak natin. Saka ito tila desmayadong may kinuha sa bulsa ng coat na suot nito at iniabot sa kanya. Photos. Kaagad niya yung kinuha at inisa-isang tingnan at sa pagkadismaya niya ay siya ang mga nasa litrato at may kahalikang lalaki at may katalik pa. Nasa ilalim siya ng kumot at mukha niya ang nakalabas. Natutup niya ang noo sa sobrang pagkabwisit. Sa halip na magpaliwanag ay gigil niyang gustong laslasan ng leeg si Cecil. Sino pa ba ang gagawa noon? Who gave you this? Tanong niya rito. Nakatingin lang ito sa kanya. She. Sagot lang nito. Kaagad na nangilid ang mga luha niya sa pagkakatingin niya sa mukha ng asawa. Wala naman siyang makita na kung anong galit sa mga mata nito pero parang duda ito sa kanya. Naniniwala ka ba rito? Kaya ba galit na galit ka kay Dayan? Because of this edited photos? Umiling siya ng mga talamboses niya. Diyos ko, bakit pa kailangan niya ipaliwanag ang sarili niya? Dahil babae siya na may iniingatan na dignidad. At kahit nasabihin na hindi totoo ang mga litrato, nakakahiya iyon sa parte niya bilang matinong babae. Hindi niya kasi hawak ang isip na ibang tao at mas lalong hindi niya kontrolado. Kahit nasabihin niya at ipagsigawan na hindi totoo, may mga tao na hindi pa rin maniniwala. At first, amin ni Lucas. But now, hadang isip ko. I saw your pain the other day. And I told myself, how come you'd feel heartache if you have other men in your life? I decided to let you see those. Anito sa kanya. Hindi siya umimik. Taningnan lang niya ang mga litrato at kung anong sakit ang gumuhit sa dibdib niya sa kaisipan na kung wala na pala talagang pag-iisip at pakiramdam si Lucas, ay wala na siyang kapag-apag-asa na bumalik ito at maniniwala sa kanya. Sa mga litrato pa lang na hawak niya ngayon, sapat ng dahilan na talaga para kamuhian siya nito ng husto. Ang galing. Ang galing ng pagkaka-edit. Perpektong-perpekto ang mga iyon. Bukas na bukas, magkakalat iyon sa dyaryo at magazine. Sisiguraduhin niya. These were all edited. Kaagad na tumulo ang luha niya. Tumango si Lucas. That's what I thought last night. Naipacheck ko na rin iyan sa eksperto. I found out that my instinct was right. If she lied about that, how much more about some other things? Stop crying, please. Pinahid nito ang luha niya at kinabig siya ulit para yakapin. I'm so sorry I doubted you. Just give me the chance to make a revenge for you. Anito sa kanya. What do you mean? Tanong niya rito. I'm coming home with you after this. Anito sa kanya kaya napatigal siya sa pagkakayakap nito nang wala sa oras. You will? She tried to ask but he placed his own lips on hers. Yes. Home. He smiled, then kissed her before she could utter any word. Hindi pa pwede ngayon. Baka mapahamak ang ama nito. Pansin ni Freya na palingalinga si Lucas sa paligid nang bumaba sila sa bahay mismo nila. Nasa may pinto na siya ay nakatigil pa ito sa may gate at may tinitingnan habang nakapamulsa pero kaagad napatingin sa gawin niya nang bumukas ang pintuan at lumabas. Si Dayan. Mommy! Mommy! Yakap kaagad ng bata sa kanya kasunod si Felix na parang natuklaw ng ahas. Oh! Naipit pa iyon ng glass door dahil sa pagkakanganga kay Lucas. Dayan, may bisita ka, baby. Anya sa anak na tumingin sa direksyon ng ama pero hindi lumapit. Matigas ang itsura ng anak niya. Why are you here? You made my mommy cry. I hate you, Mr. Fuentes. You're not my daddy anymore. Unless you stop hating my mommy. Uwi ka na sa ugly duck mo. You don't love my mommy and my baby brother. Litanya nun sa ama na napatulala lang naman sa kaumawang ang mga labi pero sa huli ay pahilamos na lang din ng mukha. She squeezed her lips firmly. Siguro aalis na muna ako, Twinnie. Baka maging kambal pa si baby sa tiyan mo kapag iniwan ko kayo mag-asawa. Buong kalokohan naman na sabi ng kakambal niya sa may ngisi ng malaki kaya pinandilatan niya. At awa naman kung bakit si Lucas ay nangislap din ng mga mata sa sinabing kalokohan ng kapatid niyang sinto-sinto. Felix walked away but paused when he was in front of Lucas. Niyakap noon ang asawa niya kaya nadagdagan ang kanyang pag-asa. Get well soon. Kawawa ang mag-iina mo kapag natalo ka ni Anaconda. Felix said, not so loud but loud enough for her to hear it. Napayuko na lang siya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung matatawa siya.
She felt her twin brother's pain for her and her kids, na kahit hindi magsalita iyon sa bawat araw ay alam niyang nasasaktan din ang kuya niya para sa kanya. Felix, the only person left in this world aside from their parents, who always stand by her side whatever comes her way. Mommy, baka awayin ka po ni Daddy ulit. Baby Lucas will cry. Sabi ni Dayan sa kanya na humigpit pa ang yakap sa katawan niya. Let's listen to Daddy, okay? You will listen to him, okay? Pangongontrata niya rito sa kanyang initian na tumango naman ng marahan. She slid the door open. Nauna nang pumasok si Dayan. Tinanguan pa niyang asawa na lumapit na. Para kasing naalangan nito bigla dahil inaway na kaagad ng bata. Gusto pa niyang matawa dahil napakamot na naman sa ulo habang papalapit. She saw him smile at their daughter but Dayan glared and rolled her eyes. Pinag-cross pa nito ang mga braso sa dibdib bago tuluyan lumayas sa may pintuan. Mukhang ayaw kong patuluyan ang baby natin. Lucas said, glancing at her. Nakaangat pa ang mga kilay nito at parang hiyang-hiya sa bata. Napakabait talaga nito. May amnesia man o wala. Her heart leaped a bit, hearing him say, "There, baby." Hinawakan niya ito sa braso para tumuloy na ito sa loob. You can explain. Anya rito. Pumasok naman ito sa kainilibot ang mga mata sa loob ng kabahayan. Maya-maya tahimik na pinagmasdan nito ang pinto ng hagdan. Hinayaan naman niya. Baka sakali kasing may maalala ito pero nasa punito ang sentido kapag kuwan at umungol na parang nasasaktan na naman. Are you okay? She asked worriedly. Tumango naman ito at ngumiti lang ng alanganin saka tumingin kay Diana na nakaupo na sa solohang sofa. Nakamasid ito sa ama tapos ay tumingin sa kanya. She saw her eyes were misty. Nahapras niya mukha ng anak. Why about to cry, baby? Is there something wrong? Parang sinakalang puso niya na makatlong ulit na makita iyong umiiyak o mas tamang sabihin na pinipigil ang pagluha. It's because I want him to hug and kiss me but he doesn't know me. He may not even remember anything about me. Maybe not a single piece of memory about me being her princess. Tuluyan ng nalaglag ang luha ng bata pero kaagad na pinuna saka pinatigas ang muka. Pinilit na huwag mapahigbi. She saw herself matigas at mapagpigil, matiisin sa lahat ng sakit at naawa siya dahil napakabata pa ay nakakaranas na ito ng tulad nito. Hinagan niya ito sa noo. Huwag ka nang umiyak. He'll remember soon. Alo pa niya rito pero lumapit si Lucas sa kanila. Come. Anito sa bata kaya napatingala si Dayan. Wala pa mang abiso ay kaagad na kinarga na iyon ng ama sa kaniyakap ng may kahigpitan. Dayan even touched Lucas' face. Mula sa kilay, sa mata, sa ilong, sa labi hanggang sa panga. Why did you hurt Mommy, Daddy? She loves you so much. She cried enough when she thought that you were gone. You always make her cry. Don't you love her anymore? She asked without choking back. Freya lowered her face. Gusto sana niyang pigilan ang anak pero mahirap nito na mapahiya sa harap ni Lucas. Isa pa ay parang naiiyak na din siya. All this time, it's been her who her child cares all about. She can't believe a 5-year-old kid could think and speak such things. Sumulyap siya sa mag-ama at nagtama ang mga mata nilang mag-asawa. She saw pain in his eyes pero hindi niya alam kung para saan iyon. I'm so sorry. Daddy didn't know about it. Wala ka sa akong naaalala. Pero kung tatanggapin mo naman si Daddy, pwede naman natulungan mo kung bumuo ng memory, di ba? Yung kasama ka sa si Mommy at si Baby Lucas. Would that be fine, anak? Hinalikan nito si Dayan sa noo. You're not going to live with your dog and evil witch Ninang Cecil? Ani Dayan. Namunot ang noo ni Lucas saka tumingin sa kanya, murmuring, Dax, I don't have any. Do you? Anito na parang humihingi na saklolo sa kanya. Humagikik ang bata at nagtakip sa bibig. Naudlat tuloy ang luha na kanina pa gustong kumawala sa mga mata niya. Umupo siya sa armrest bago sumagot dahil nangangalay na ang mga binti niya. Dax, ang tawag niya sa mga babae mo. Anya sa asawa na naituro ang sarili at nanlaki ang mga mata. Mga babae ko? You mean babaero ako? Parang hindi pa makapaniwalang tanong nito sa kanya. Wari nag-isip pa ito saglit at parang inaalala kung babaero nga ba ang sarili nito o hindi. Tapos ay pinasadahan siya ng tingin saka tumaas ang sulok ng labi.
Sa ganda mong yan, ang bababae pa ako. Dasmayadong umiling ito. I may not remember anything but I think hindi ko magagawa yun kung ikaw ang asawa ko. I'd rather not remember anything. Kesa naman maalala ko na babaero nga ako kahit ubod ng ganda na ng asawa ko. Walang tigil na nangunot ang noo nito habang nag-iisip at umiilim. Siya naman ay parang nakaramdam pa ng hiya sa mga tinura nito. So all this time, kahit pala may amnesia ito ay nagagandahan pa rin ito sa kanya. O baka naman binobola siya. Daddy, do you still love mommy po? Biglang tanong ng bata at sa tingin niya ay nahirapan si Lucas na sagutin iyon. Saglit kasing umawang ang bibig nito pero hindi makapagsalita. There's a glint of pain in her chest but she's trying her best to understand the situation. Mahirap nga namang makaramdam ng pagmamahal sa isang tao na estranghero sa paningin nito. Ano nga ba naman ang aasahan niya isasagot nito lalo pat ang daming nakasaksak sa kukote nitong mga masasamang bagay tungkol sa kanya dahil kay Cecil. Baka ngayon ay mas maniwala na ito dahil si Diana mismo ang nagsasalita tungkol sa sinasabi nitong Feline na Cecil sa totoong istorya ng buhay nila. Baby, let's go to the kitchen. There's ice cream in the fridge. Daddy's hungry too, right? Tumingin si Freya kay Lucas na parang natulala sa kanya. Right. And I have to tell you something. Anito nang parang makabawi naman. Nagpatuunan na siyang maglakad papunta sa kusina. Buti na lang at hindi na nangulit pa ang anak nila tungkol sa pesting love na iyon. Nakaka-stress patuloy. Ang sakit lang na isipin na naghihintay siya ngayon na mahalin na lalaking dati pa naman talaga ay mahal na siya. It seems like she was back to zero and she was the one who was trying to gain his love rather than he must be the one who should gain hers. Sinuli pa niyang asawa na ibinabasa dayan sa silya at saka tinitigan pa ang mukha ng anak at hinagkan sa noo. Ang buong akala niya itatanggi na naman ito na hindi anak si Dayan. Kung hindi ay baka talagang maihulog niya ito sa hagdan para lang magkamemorya na ulit. Buti na lang malaki na rin ang tuwala sa kanya ni Lucas. Saka nararamdaman naman yata ang pagmamahal sa anak kahit na ba limot halos sa lahat. Nakabaliktad ang sitwasyon nilang mag-asawa. Noong kadarating pa lang niya from US, he was the one who tried his best to win her back. Now, she is the one who's winning him back along with his heart. Ganoon talaga siguro, walang sukuan kapag mahal ng totoo ang isang tao. Kanina pa pala siya nakatunganga sa freezer at pumipili ng flavor ng ice cream pero ang utak niya nasa kawalan until she felt his hand on her back. Bahagya siyang napapihit pa kaliwa pero ang labi ng asawa sumalubong sa sentido niya. Please give me some time. Don't get hurt and feel sorry for yourself. Mararamdaman ko rin yun sa tamang panahon. I will do my best to feel it again and find it in my heart. Anito sa mahinang boses sa kamarahan pa siyang kinabig kaya tuluyan na niyang hinarap ito. She held on his shoulders. I understand. Mahina ding sagot niya. She just shut her eyes when she felt his lips landed on her forehead. Such a very kind stubborn wife. Anito pa kaya natawa na lang siya ng mahina. Napasulyap siya sa anak nila na nakatakip na naman sa bibig at nagpipigil ng tawa. She will always love to see her kids smile that way kasi siya ay lumaking masaya. Ang mga magulang niya at tulad din ito, hindi sumusuko ang mga iyon kaya hindi rin talaga dapat sukuan si Lucas dahil lumalaban din ito para sa kanila. Or maybe it was destined to happen because when she finally decided to let go, saka naman kusang bumalik na sa kanilang asawa niya kahit wala pang naaalala. And she'll always be grateful for that thing. Pagkagaling ni Lucas sa bahay na mag-ina niya, ay tinawagan niya ang isang doktor na pinakontak na ipinahanap niya kay Mona sa website. Wala nakakaalam ng plano niyang ito, not even his wife. Napangiti siya habang nagmamaneho. How funny of him to call Freya his wife. Yeah? Funny as it may seem, but he loved to call her wife. Hindi malinaw ang sumaglit sa isip niya kaninang alaala na makapasok sila sa kusina para mag-ice cream. He saw a picture of him cooking for somebody at ang larawan na isang magandang babae na sinandal niya sa may gilid ng working table sa kanya hinalikan. At yaman nasa loob ng bahay ni Freya ang alaala, walang duda na ito ang babae na iyon. Thank God he's not taking a medication. Malaki yatang epekto ng demonyo na drugs talagang iyon sa kanya at napatunayan pa niya iyon ay nang mismong sabihin ng doktor na hindi niya dapat iniinom iyon kung wala naman siyang malalang anxiety na dapat niyang gamutin. Napaisip siya, ano nga ba ang dapat na gamutin sa kanya dahil maayos naman siya kahit na wala na ang kanyang memorya?
Gumuhit ang galit sa dibdib niya para sa babaeng pinaiikot siya sa palad nito, si Phylline. He almost half-hated his own daughter because of that bitch. He nearly sued his own lovely wife away and even made her cry. And he's so dumb sick seeing such young beautiful face cry in pain. Ang bata-bata pa pala ng asawa niya. Damn it, hindi pa yun sumasampa ng 25 pero ang dami ng pinagdaanan na problema. Umiling siya. But what about his mother? Ano nga ba ang totoo sa pagkamatay ng mommy niya? Kahit na hindi pa niya tiyak o hindi pa bumabalik sa alaala niya, alam niyang hindi magsisinungalin sa kanya si Freya ngayon dahil kung may sinungalin man si Queen Iyon at ang ama niya. Ano nangyari sa kanyang ama? Bakit taluwas ang testimonya noon sa mga kwento ng napakagiliw niyang anak? Hindi magsisinungalin ang bata. Ang lahat ng kwento noon ay may kalakip na ebidensya, mga litrato sa isang libro na may sariling kwento. His daughter made a simple story of their life as a family with his father. Now, he's doubting kung kaninong anak ang nasa tiyan ni Phylline. Kanya nga ba? But it's too impossible getting that woman pregnant at that month, exactly when that tragedy happened. He can't have sex at that time, for Patty's sake. Masyado pang bugbog ang katawan niya noon kaya imposible. Sabi ng doktor na magising siya ay nasa 1 buwan siyang hindi nakagulapay.